bayan na nagkarlan sa mga eksporte ng kamatis sa iba't ibang parte ng Laguna. Ito ay kilala bilang second-class municipality sa buong probinsya na may LGU score percentage na 1.1%. Ang bayan ay may kabuuang populasyon na 63,057 at may total revenue na 30,639,587.07 sa taong 2023 na mas mataas kumpara sa mga nakaraang taon. Isa rin itong agriculture-dependent municipality sapagkat ito ay nagsisilbing traditional economic base sa lugar dahil sa taglay nitong masaganang lupa at klima na makakatulong sa kanilang pananim. Ang kamatis ay nagmula sa Latin word na Solanum lycopersicum. Ito ay nagtataglay ng vitamin C, dietary fiber, at phytochemical na lycopene na isang antioxidant na makakatulong upang makaiwas sa mga sakit tulad ng cancer at neurodegenerative diseases. Pero paano nga ba kung ang kamatis na ginagamit nating sangkap sa pagluluto at sausawan ay magdudulot ng problema sa ating mga magsasaka? Wala nang magawa ang mga magsasaka sa hindi itapo na lamang ang kanilang mga inaning kamatis. Hindi na kasi mabili ang mga small size na kamatis kaya ibinabalik na lamang ng mga biyahero. Mga medium at good size na kamatis na lang. Dahil sa labis na produksyon ng kamatis sa bayan ng Nagkarlan, maraming magsasaka ang umaaray dahil napipilitan silang ibenta ito sa maliit na halaga, habang iba naman ay patuloy nang nasisira. Ka-overproduction ng kamatis, gagastos ka ng laki-laki, wala kang mapipera. Dahil hindi mabibili yung kamatis mo. Tinatayang mahigit 40 tomato farmers ang naapektuhan ng overproduction sa probinsya ng Laguna. Dahil dito, isang imbensyon ang inilunsad ng alumni mula sa Bachelor of Science in Computer Engineering ng Laguna State Polytechnic University Santa Cruz Campus na kilala rin bilang sentro ng inobasyon. So, si MCU ay part siya ng isang microprocessors control unit. And in embedded system, but any appliances and devices na meron si MCU is para mapabilis yung mga gawain and to make it efficiently and smoothly processed. Ang MCU-based tomato puree production machine ay mayroong LCD screen na nagsisilbing monitor sa buong proseso. Hinihiwalay ng machine ang hilaw ng mga kamatis, samantalang ang mga hinog naman ay dumediretso sa pureeing process upang makagawa ng filtered tomato puree. Pagkatapos nito, mano-manong susuriin ng built-in pH sensor ang acidity level ng tomato puree upang masigurado kung ligtas ba ang pagkonsumo nito. Ang pagmamonitor ng acidity level o pH level ng tomato puree ay mahalagang metodolohiya dahil kapag ito ay lumagpas sa kinakailangang range na 4.1 to 4.7, ibang variant o uri ng tomato process ang mangyayari rito at makakount na bilang tomato paste. Napanood kami news about Laguna, nagkaroon ng 10 tons ng kamatis due to oversupply. Nakita namin doon through our SWOT analysis na may mga citizen na meron din mga alternatives kung paano mabawasan yung oversupply ng kamatis. Kaya doon magitan noon, nakaisip kami ng invention na what if yung mga nasisira or napapatapon ng mga kamatis, ituloy natin sa pwedeng trabaho ng mga nasa community. Ayon sa Regional Department of Environment and Natural Resources Office, ang lupain ng Nagkarlan ay may kabuuang sukat na 8,286 hectares. Tinatayang 5,326 hectares o humigit kumulang 64.28% ang inilalaan sa larangan ng agrikultura. No, napakahirap ng calibration since yung mga materials and hardware components ay hindi naman dito sa Pilipinas nabibili. Unang-una ay online shopping ang ginamit namin para makabili ng materials, and we didn't know kung yung mga materials na yun or hardware components ay standard or naka-substandard. Kaya doon nagkaroon ng maraming trial and error. Once na standard sa hardware components, maganda yung maging output ng isang invention. Ang machine ay naisagawa taong 2023 ng Hunyo na dumaan sa 4 na buwang proseso. Una, syempre yung safety and precautions. Always, engineering, yun yung pinaka-motto namin. Lalo sa computer engineering.
na laging be considerate sa gagamit ng machine and device namin. So, in terms of management, minake sure yung safety and precautions ng machine, kung ano ang capacity nito at paano ito gagamitin as user-friendly. Particularly na ang gagamit ng aming machine ay farmers. The main relevance ng aming machine ay para masubukan namin yung engineering process na mag-come up into an invention na makakatulong not only to lessen the overproduction of tomatoes but benefit citizen ng isang community. Malaki ang may tutulong nun. Ang kamatis ay mamunga at hindi kayang ibenta sa kabayanan dahil sa dami. Magmumura kamatis, itinatapon lang ang tao. Samantalang kung ito'y maghihiling dose ng masin, maaaring pakinabangan yung juice nito. Sa kabuuan, ang teknolohiya ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagiging epektibong mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at mataas na kalidad ng mekanismo na makakatulong hindi lamang sa food processing industry, kundi pati na rin sa sektor ng agrikultura. Nandyan yung mga machine just to lessen our job. But we do not depend on the machine. And the dependence on the machine ay merong mga disadvantage yun. And una na doon ay nagiging lazy yung mga tao. But then, innovation is not bad. Innovation is the integration of your learning and your practical skills. Kailangan, once na nag-evolve ang ating mga technologies and devices, ganun din, dapat tayo, yung learning natin is nag-evolve din para makasabay tayo sa emerging technology. Hindi tayo magpapalamon sa technology, tayo ang lalamon sa technology.